Noon kasi TV lang naman, 'di ba? Pero ngayon sobra kasi at saka hindi gano'ng classic violence. Talagang sobrang matindi na to the point na anong tawag nito, yung talagang sabihin na natin sakitan. Matindi na ang violence o karahasan na malayang napapanood ng mga bata sa social media at maging nakapaloob sa ilang nilalaro nilang mobile games. Bukod pa rito ang pagkakaroon ng communication na nangyayari habang sila ay naglalaro, kung saan may pagkakataon na nabubuyo ang mga minor de edad na gumawa ng masama. At kapag nalulung na ang isang bata, nagiging pahirapan na sa mga magulang ang mapigilan nito sa paggamit ng SOCMED at sa paglalaro. Kung kaya't nararapat na habang maaga pa ay dapat mapigilan na ito. Siguro pagdating sa ganyan, you should be able to know how to handle the situation na, okay, kung ayaw mo rin lang naman dahil kasi baka masaktan mo talaga yung bata pag pinigilan mo ganyan o kaya ikaw pa yung saktan. So pwede nyo pag-usapan in such a way na pwede ba, umpisahan natin na limitahan natin. And then siguro, try to look for possible activities. Siguro pagdating dito, napaka-importante ng komunikasyon, napaka-importante ng monitoring ng magulang kung ano talaga yung paggamit na ginagawa ng mga kabataan sa SOCMED. Ayon sa isang child psychologist na si Dr. Camille Garcia, nararapat na maging halimbawa ang mga magulang sa pagkakaroon ng limitasyon sa paggamit ng gadget at social media habang ito ay nasa kanilang mga tahanan. You live by example. At the same time, syempre, alam mo kung paano gumawa ng limitations and boundaries para sa ganun. Automatic, pagdating ng alas 9, kung dapat dahil kasi mag-aaral, mag-eskwela kinabukasan, kolektahin nyo o kaya confiscate nyo yung mga gadgets para sa ganun. Kasi baka mamaya sabihin nyo, akala nyo natutulog yung pala, all the while magdamag na nag-gadgets yan. So malaking factor din na parang napapabayaan natin yung ating mga anak dahil kasi inaalaw natin na wala tayong restrictions. Paalala ng psychologist na hanggat maaari ay iwasan ng mga magulang na gawing babysitter ang paggamit ng gadget sa mga bata. Magulang tayo siguro dapat ang mag-alaga sa atin ang mga magulang natin, hindi itong mga gadgets na para tumigil sa pag-iyak o kaya naman para hindi maglalaro sa labas. Sasaksakan mo ng gadget para sa ganun, akala mo sila yung mga babysitters. Kasabay nito, nananawagan din si Dr. Camille sa pamahalaan na napapanahon na para masusing pag-aralan ang pagkakaroon ng ban sa paglalaro ng violent games at paggamit ng social media ng mga minor de edad. I'm pretty sure sa nangyaring mga sunod-sunod na mga pangyayaring ito, marami ring mga magulang ang magsasabi na it's about time na mayroong gawin ang ating pamahalaan. Although alam ko napakahirap para sabihin natin, Benedict, na para itigil or bigyan ng pagkakataon na papaano limitahin ang paggamit ng SOCMED para sa mga kabataan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.